Hindi pwede i-normalize ang bullying pero always, as in always, nangyayari ito sa school. Isa ka ba sa mga nambubuli o isa ka sa mga nabully? Dahil ang video na ito ay para sa'yo. Isa talaga akong mahiyain at palaging takot sa tao. Mas prefer ko kasi mag-isa at natatakot ako makipag-socialize. Pero bakit? Tara, kwento ko. Noong grade 1 ako, naalala ko na sobrang saya ko dahil may pencil case na ako na second floor. Alam nyo yun? Yung sa ilalim lagayan ng colors and sa ibabaw ay lagayan ng mga pencil, eraser, or something like that. May naalala kasi ako dito. Habang nagsasagot ako ay biglang kinalabit ako ng kaklasikong babae. Syempre, ako kasi yung ugali ng isang estudyante na hindi nagpapakopya, kaya nilayo ko ang notebook ko sa kanya. Pakopya lang? Dahil nga sa hindi ko siya pinakopya, kinuha niya yung pencil case ko at ihampas niya to sa akin. Buti na lang nakita ng isang kaklase ko. Uy, bitawan mo nga yan. Nakinig naman si Axel kaya very thankful ako sa iyo. Salamat. Bakit ba? Ano nangyari? Gusto niya kasi mangopya ayaw ko. Boom! At dito na nga nagsimula ang masalimuot na buhay ko sa paaralan. Naging ka-close ko rin si Axel nung grade 9 ako. Pero aminin ko, hindi ko gusto ugali niya. Period. Move on na tayo. Nung grade 2 ako, may isa akong kaklase na palagi akong inaasar. Ayoko sabihin yung word na sinasabi niya sa akin kasi nahiya ko at masakit mapakinggan para sa akin. Basta ang alam ko, palagi niya ako inaasar. Ewan ko kung bakit. Kaya nung naging kaklase ko ulit siya noong grade 11 at grade 12, ay natatakot akong kausapin siya. Pero ang lahat ng ito ay nagbago. Guys, naging kaibigan ko siya. Alam mo yun, yung tipong makulit at pasaway pero maaasahan. Ayan yung gusto kong katangian na mayroon siya. Naalala ko nga nung nag-perform kami, mayroon siyang sinabi na, wala na. Ngayon na best actor. At minsan kinamusta niya ako patungkol sa section namin. Masaya ka naman ba sa section na to? Oo naman, sobra. Naalala ko nga yung may performance kami as section and binigay na yung individual grade. Grade ko as actor ay 100 pero as an scriptwriter ay 99. I-average pa yun kaya di-abot sa 100 halos lahat ng kaklase ko ay perfect. So sabi niya, pag-ambag-ambagan natin ng 1 point si Broso para perfect na rin siya. Siya naman halos na nag-lead sa lahat eh. Ayun talaga ang never na hindi ko makakalimutan na binitawan yung mga salita. Minsan nga, kakwentuhan ko siya, kasabay mag-recess at isa sa maaasahan sa groupings. At palagi niya rin ako binabati sa daan. Hoy! Kahit ngayong college na kami ay ginugulat niya pa rin ako sa daanan. Uy, boss! Dilim kasi sa kalsada tapos nandun pa siya sa gilid. Next naman ay si Plum. Si Plum ay hindi ko naging kaklase. Nakilala ko lang siya sa church. Mga grade 5 ako nun sa pagkakatanda ko. Kasi ganito, pag ako nagtatanong sa kanya, palagi siya galit. Uy, Plum, alam mo ba kung nasaan yung sobre? Nandun oh.
San banda? Doon banda, hanapin mo kaya. Palagi niya rin ako sinasabihan na pangit ako. Wow, akala mo kagwapo niya. Pero naging kaibigan ko siya after 5 years. Boom, panis. Yes, naging kaibigan ko siya. Inaya niya pa ako na magkaroon ng tungkulin at sobrang saya ko. Ang sarap kasi sa feeling na before magkaaway kayo pero ngayon siya pa yung nag-akayos sa iyo para mapalapit ka sa lumikha. Ngayon naman ay ikukwento ko ang kaklase ko noong grade 7. Palagi siya naiinis sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Kapag nagsasuggest ako, gagayahin niya salita ko pero paasar. Uy, baka pwede magsimula na mag-practice. Ituro na lang natin kapag dumating na sila. Ay, pwede na magsimula mag-practice. Ituro na lang natin. Namiting na sila. Sobrang nakakainis yun. Yung ang ayos-ayos mo siyang kausapin tapos ganun kakakausapin. Pero dahil naging kagrupo ko siya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mga 20 na member kami sa isang grupo pero alam nyo ba ilan lang umaten sa practice? 4! Grabe, di ba? At alam nyo ba ang isa sa umaten? Syempre si J9. Ay, grabe talaga ang tadhana. Dahil ilan lang nga kami umaten, syempre habang gumagawa kami ng mga props at gumagawa ng mga steps sa dance, ay nagkukwentuhan kami. At makalipas ng ilang araw, kinakausap niya na ako ng maayos. Kinakausap niya na ako kapag nakakasulubong ko siya sa hagdan. Brasa! Tumingin siya. Tumingin siya. Oh my God. At minsan, kakampi na rin namin siya. Bakit tayo kasama sa mga pinagalitan? Di ba siya pa nga nag-aya na pumunta tayo doon? Oo nga, ayun nga pinagtataka ko eh. Aaminin ko, masakit mabuli. Sobrang sakit. Pero masarap lang dito sa kwento ko, yung mga dating nambubuli sa'yo, naging kaibigan mo na sila ngayon. Character development, ika nga. Dahil sa kanila, nagkaroon ako ng kakayahan na intindihin ang nararamdaman ng iba. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil kung hindi nila ako binuli, hindi ako magiging isang taong mabuti. Weh, taong mabuti raw. Pero huwag ka na umepal. Happy New Year everyone! Happy 2025! Yes! Thank you sa mga nakakolab ko kay J Good, Natsuki at Kuya Pla. Make sure na mag-subscribe kayo sa channel nila dahil magaganda yung mga animations nila. Sige na! Mag-subscribe na! Yung link na sa description box. By the way guys, I hope this year ay magawa na natin mga dreams natin and makapag-upload pa ako ng maraming videos. Thank you guys! Love you!